Ayun, Miguel Ab, shoutout po Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Duterte. Ayun, hindi ko naman po nilalahat na taga Mindanao ay pabor kay Duterte ha, pero si Duterte kasi inangkin niya yung Mindanao, makapal talaga yung mukha ng matanda na yan. So ayan mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China. Si Pangulong Bongbong Marcos daw hindi daw imbitado ni Donald Trump sa kanyang inauguration. Ngayon may tanong ko lang, kapag inimbitahan ba si BBM ni Donald Trump at kapag pumunta ba si BBM doon sa Amerika, yayaman ba ang mga Pilipino? Magkakaroon ba ng flood control ang Davao? Di ba hindi? Oh. At saka kung si BBM hindi imbitado ni Donald Trump, si Sara ba imbitado? Di ba hindi rin naman? Oh, it's a tie. Yeah, so yun lang. Para sa akin, si BBM at si Donald Trump, kung hindi man sila magkita, hindi naman po nakakatulong si Donald Trump sa ating bansa. Ngayon, sa panahon na maraming mga Chinese national dito dahil nakapasok dahil sa ginawa ni Digong na ang illegal, ginawa niyang legal, katulad sa mga sugal, at maraming mga Chinese national na mga walang saktong papilis na nakapasok sa ating bansa. Nakakatulong ba si Donald Trump? Di ba hindi naman? At saka, sa totoo lang, kapag pumunta po si BBM doon at dadalo lang sa inauguration ni Donald Trump, no? Hindi naman po makakakuha si BBM ng mga investor doon kasi hindi naman state visit 'yan. Ang pupuntahan niya lang ay celebration. 'Di ba? Hindi naman po siguro mamamatay ang mga Pilipino kung hindi maka-attend si Bongbong Marcos ng inauguration doon kay Donald Trump, 'di ba? Kaya kung ito sa totoo lang, yung mga DDLs, tawang-tawa yung mga DDS, yung mga bobo tanga-tanga supporter ni Duterte, yung hanggang ngayon mahirap pa rin sila. Samantalang si Duterte, habang sinisigaw-sigaw nila, bilyon-bilyon ang kinikita sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Diba? Na ang sabi, 3 to 6 months, ubos ang droga, 11 years na lang. Natapos na ang termino, ang droga buhay pa rin. Bakit? Kasi kaibigan ni Duterte yung mga drug lords. Biruin nyo, 30,000 na mga adik ang namatay, pero walang drug lords na namatay. Bakit? Kasi lahat ng drug lords, malaki ang bigay. Diba? Tama ba ako? Wag na kayo magreklamo, kasi ang magreklamo sa akin, DDS. Diba? So ito lang, napaka-simple, napaka-logic na usapin. Kung hindi man imbitahan si Bongbong Marcos ni Donald Trump sa kanyang inauguration, bakit si Sara imbitado ba? Hindi rin naman. 'Di ba? Pag pumunta ba si BBM doon, si Sara Duterte mawala yung piklat niya sa leeg? Pag pumunta ba si Bongbong Marcos doon, hindi na iinom ng fentanyl si Digong? Hindi na i-inject ng fentanyl? So wala rin, wala mangyayari, kaya much better nandito lang sa Pilipinas si Marcos, pagtugunan niya ng pansin yung kahirapan ng mga Pilipino di umano na naghirap na daw ang mga Pinoy. Ngayon lang ako nagtataka nga, kung naghirap daw ang Pilipinas dahil presidente si Bongbong, bakit halos mga estudyante may pangload? 'Di ba? Kung naghirap ang Pilipinas, bakit yung mga estudyante na hindi pa marunong maghanap ng trabaho, hindi pa kumita sa sarili, may pangload na? So hindi naghirap ang Pilipinas. Diba? Kasi ang unahin dapat na magulang ay pambili ng pagkain, hindi pang load. Diba? Napaka-simple. Kaya, at totoo lang, wala naman pong mamamatay na Pilipino kung hindi inimbitahan si BBM doon ni Donald Trump. Pangalawa, si BBM kahit saan pwedeng lumipad. Si BBM anytime pwede siyang pumunta kahit saan. Hindi siya nakaban sa iba't ibang bansa. Hindi katulad kay Duterte, Europa nakaban. Amerika, nakaban. Ang tanging mapupuntahan niya lamang ay Russia, China, and North Korea. North Korea nga, hindi siya imbitado dun eh. Diba? At least si BBM, hindi man imbitahan, anytime kahit saang lugar, makakapunta siya. Samantalang si Digong, putang inang yan, mamamatay na lang, tumatakbo pa rin mayor. Bakit? Wala na kasing manakaw. Kasi pag anak niya na si Basti na adik, na bangag, na laging late pumapasok sa City Hall, di ba? Pag si Basti ang tatakbong mayor, nakalaban ni Nograles, my God, hindi talaga mananalo. Biruin nyo ang project, 13 billion covered court. Mas mahal pa nga yung covered court ko nung SK ako eh. SK ako 1.8 million, may pader na. Yung kay Basti Duterte, sahig, haligi, bubong yero, wala pang CR, 13 million na. Oh my God. Tapos ang contractor si Bongo pa. 'Di ba nakalagay sa ating saligang batas na kapag ikaw public official, tapos may negosyo kang katulad diyan sa mga contractual, katulad sa kapatid ni Smolaude, 'di ba? Na siya ang gumawa ng Okada, mga ganun-ganon.
Kapag nasa government ka, bawal ka humawak ng ganyan. Pero si Bongo, my God. Oo, malaki ang natusta. Diba? Ganun lang, ganun ka-simple. Sabi ko sa inyo, sa mga Pilipino na hanggang ngayon tulog pa rin, magising na po kayo. Kung si Duterte lang man sabihin ninyong magaling, my God, ako na nagsabi, si Duterte po walang ginawa, inutos niya lang yan lahat. Hindi po si Duterte gumagalaw. Hindi na nga tumatayo titi niyan eh. Gagalaw pa. Diba? Diyos ko, ako na nagsabi sa inyo, almost 30 years na mga Duterte sa Davao. Ni minsan ba ang Davao umunlad? Mas maganda pa nga ang Cebu eh. Pumunta ka ng Davao, magkamali ka ng liko, huli ka na agad. Pero walang traffic enforcer. Diba? Kaya, isa lang talaga masasabi ko sa inyo. Wala naman pong problema kung hindi inimbitahan si Bongbong Marcos ni Donald Trump. Ang problema doon, nasaan ang confidential fund. Diba? Na ang daming mga pangalan ng dadamay na wala namang mga birth certificate at hindi rehistrado. Katulad na lang sa confidential fund ni Sara na si Mary Grace Piatos daw ang kumuha. Ito, sa totoo lang, maniwala na sana ako na kay Mary Grace Piatos ang confidential fund. Ang problema, dinagdagan pa, Ferdinand Uwishi. Meron pang isa, Nagaraya. Nasa 7-Eleven lahat yung apelyido na yan eh. So sino pang Pilipinong maniniwala sa kanila? Diba? May Uwishi, may Nagaraya, may Piatos, may Nova. Sinong Pinoy na tanga na maniniwala sa kanila? Diba? Actually, mga DDS, tanggapin nyo na po. Tanggapin nyo na po ang katotohanan. Na ang mga Duterte talaga sablay. Noon, nung nasa power sila, okay sila. Kasi silang nasa power. Ngayong wala sila sa power, lahat ng baho nila maglalabasan. Ganun lang, napaka-simple. Hindi mo na kailangang gamitan ng pulgadira, eskwala, tape measure, or protractor, or whatever. Di ba? Hindi mo na kailangan ng arithmetic. Utak-utak lang. Ultimo grade 1, maintindihan yan. Kung hindi ka inimbitahan, walang magugutom, walang gastos, tipid pa. Di ba? Kung hindi nga inimbitahan si BBM, si Sara, hindi rin naman dito sa Thai. Kaya mga DDS ako na nagsabi sa inyo, kung meron kayong mga anak menor de edad, ilaygit nyo na. Alam niyo bakit? Pag nanganak pa yan at nabuntis, dadami kayo. So yun lang ang masasabi ko talaga mga kababayan. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China. Wag po kayong tumawa, totoo po yan. Inangkin po ni Digong ang Davao. Inangkin po ni Digong ang Mindanao. Nasamantalang marami pong mga taga Mindanao na hindi gusto siya. Mas marami mga liberal na governor at mayor sa Mindanao eh. Actually, sabihin natin, ang Davao is pangatlong laki sa Maynila. Tatlong Maynila ang laki ng Davao. Pero hindi po lahat ng Davao ay hawak ni Digong. Only Davao City. Pero yung Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, hindi po niya hawak. Kaya sa mga DDS na bobo, tanga-tanga, hanggang ngayon nandyan pa rin, tandaan nyo, hindi pagmamayari ni Digong ang buong Davao. Diba? Pero inangkin niya, magaling daw siya. Diba? Kaya, pagdating sa mga war on drugs na yan, huwag na kayo maniwala kay Digong. 30,000 ka namatay, pero ni isang drug lord wala. Bakit kaya? Kaibigan kasi niya, malaki bigay. Pag drug lord na hindi nagbibigay, katulad kay Paruhinog, pinapapatay niya. Diba? Yung mayor ng Cavite, pinapapatay niya. Yung mayor ng Leyte, pinapapatay niya. Kasi hindi nagbibigay ng ayos. Pero si Arnie Tevez, congressman, nakalaya. Nakatakas pa. Kasi malaki bigay. Kaya, so yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.